Welcome to Kitty Super Tarot Channel. Ang ating pong topic ngayon ay what is about you that sparks insecurities to others? Lagi po natin tatandaan na ang energy po natin ay maaaring magbago, depende po sa atin. And kunin lang po ninyo sa ating reading ngayon kung anong makaka-resonate sa inyo. Dahil hindi naman po lahat ng laman ng reading na ito ay tungkol sa inyo dahil ito po ay isang collective reading. Ngayon po, meron po kayong 3 pens or 3 groups na pwede nyo pagpilian. This is pile 1. Use your intuition po. Pile 2. And pile 3. Pakikilike na lang po ng ating videos at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aming channel ni Miss Kitty, make sure to hit the subscribe button and notification bell para ma-notify po kayo sa bago naming uploaded na videos. Okay? Yung timestamps po ay nasa ating description box. Pwede po kayo doon na po kayo pumunta. I-click nyo na lang po doon kung ano pong napili ninyong group. Let's start na po natin ang pile 1. Greetings, pile 1. This is your reading po. Ang napili po ninyo ay ang ating yellow pen. Okay? Ngayon po ay ang topic po natin is kung ano po yung ikinai-insecure sa inyo ng ibang tao. Ang first card natin ay ang Two of Pentacles. Kita nyo, di ba? May binabalance dito. Next, second ay ang Seven of Pentacles. All about investments. Siguro yun kinai-insecure sa'yo. The Wheel of Fortune. Wheel. Next is the Sun. Sun card. Three of Pentacles. Collaboration, teamwork, strength, inner strength, courage. Okay. Parang karamihan dito, Pentacles, pera. Walang cups. Tapos meron tayong 3 na major arcana. 3 din ang minor. Maaaring significant sa'yo ang 3-3, angel number 3-3. Or birthday mo is 3 or 6. Okay, unahin natin itong Two of Pentacles. Ere. Feel ko lang dito ha, maaaring ito ay sa work mo or sa pera, pananalapi, or way ng pag-handle mo sa trabaho or pananalapi. Pile 1, dito, ikinai-insecure nila sa'yo ay yung how you handle things, yung kung paano ka mag-manage ng oras mo, panahon mo sa trabaho, at sa pamilya. Kung pamilyado ka na, napaka-family oriented mo siguro. Nakikita nila yon. Yung ganong ugali mo or ganon ka sa pamilya mo. Kaya mong pagsabayin yung negosyo mo. At yung sa pag-aalaga ng anak mo, work mo, tapos yung sa family mo. Kaya mong ibalanse itong mahalaga sa iyo, itong dalawang ito. And, yun nga, ito yung important sa'yo, no? Kaya mong ayusin yung problema rin na dumarating sa'yo. Yes, parang nagja-juggle ka dito, pero sa tingin ko naman, positive rin yung nagiging outcome nung ginagawa mo. Kahit nasabihin na parang binabalanse mo, parehas yun. Parehas maayos yung kinalalabasan, yung result. Also, kung nagwo-work ka naman,
Halimbawa, sa business mo or sa trabaho, nainggit sila kasi kaya mong mag-maintain at gawin ng maayos yung duties mo, pile 1. Doon sa trabaho mo, alam mo yung kahit parang nagkakagulo na sila kasi ang daming tatapusin ninyo, parang hindi halata sa'yo yung nagka-cram o natataranta ka. Cool ka lang, kaya mo rin mag-isip kaagad ng solusyon. Habang sila ito natataranta, pile 1. Siguro yung iba sa inyo at yung trabaho mo maaaring sa mabilisan or may mga ginagawa ka na solusyon, may sinusolusyonan ka, may mga paperworks kayo na ginagawa, pinapasa. Insecure din sila kasi napaka-productive mo at alam mo yung pagbabalance para hindi ka mag-overwork. Kung entrepreneur ka, tapos may pamilya ka, balanse mo na nagagampanan yun parehas, pile 1. Halimbawa naman kung wala kang family or isa kang student, for example, student ka, nagka-cram ka, hindi ka nagka-cram, kakaaral, pero yung mga kasama mo, nagka-cram sa pag-aaral kasi nakapag-aral ka na bago yung araw na yun. Ikaw parang tingin nila is pa-easy-easy ka na lang. Kaya naman, yung parang handa ka na dun sa, halimbawa sa recitation mo, sa exams mo, ganun, kung student ka pa, Next, meron naman tayo dito, 7 of Pentacles. Yung coins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. Pile 1, na-insecure yung iba sa'yo kasi dahil dun sa investments mo, yung investment na meron ka, dahil sa trabaho mo or yun sa pinagkakakitaan mo or negosyo mo. May effort ka kasing tao, masipag ka, mahaba rin yung pasensya mo sa tingin ko dito. Kaya mo rin maghintay, napipick up ko kasi dito, talaga you work hard. Pile 1, kaya mong i-manifest yung gusto mo kasi masipag ka. Kung babae ka, may sarili kang kita, kahit hindi ka umasa sa asawa mo o sa iba, kaya mong buhayin yung sarili mo, o kaya naman mabili yung gusto mo. Feel ko dito kaya mong sumuporta din dun sa family mo kahit babae ka. Tingin ko rin dito na insecure sila sa results kasi resulta to parang result din ito. Resulta nung pinaghirapan mo o nung pagtsatsaga mo doon sa bagay na yon. Kaya mo kasing palaguin yung nasimulan mo, pile 1. Kita mo naman dito, 'di ba? Sa ating card. May coins na, may bunga na yung plants dito. Kaya mong paluguin, parehas man, pera man, or yun sa trabaho mo. Yan, ikaw nang bahalang umalam. Next naman po natin, we have here the Wheel of Fortune. Wheel lang yun nandito. So, tingin ko dito, nai-insecure sa'yo ang iba, pile 1, kasi dun sa buhay na meron ka. Kasi tingin nila ang swerte-swerte mo. Naka-upright kasi itong lumabas. Kahit ano man yung simulan mo, start mo na, halimbawa, pagkakakitaan mo or sa trabaho mo, lumalago yun. Umaayon sa'yo yung pagkakataon, pati yung results, maganda rin, pile 1. Parang you're always winning sa paningin nila. Isa pa, pile 1, ay yung changes. Kaya mo magbago, kaya mo sumabay sa pagbabago. Na-insecure sila kasi magaling kang dumiskarte, magaling kang mag-adapt, magaling ka sa trabaho, mapalad sa trabaho or dito sa negosyo mo. Napipick up ko din dito, iniisip nila na kaya mong umangat kahit nasa ilalim ka. Doon sila naiinggit, pile 1. Gamit lang yung sipag at tiyaga mo, kasama pa nung swerte sa'yo, kaya mong umangat. Kasi kung mapapansin mo dito, siya yung cat dito, yung pusa, siya yung nagpapaikot ng wheel. Siguro naniniwala ka na
ikaw yung gagawa ng kapalaran mo. So, base yung sa decisions mo. Hindi ka umaasa sa iba. Sasabi lang ng iba. Ramdam ko rin dito yung, yung control. Kasi, parang kinokontrol niya yung will dito. Pinapaikot. Kaya mong kumontrol. Ikaw ang tagagawa nga nung kapalaran mo, pile 1. Kahit na sobrang hirap o sobrang daming dumadaan na problema sa'yo, kaya mo lagpasan yun. Dumadaan talaga na yung sinabi. Kaya kung nasabi dumadaan, maring nasusolusyonan mo kaagad yun, pile 1. Next naman dito po natin ay meron tayong sun card. Pusa din tong sun dito. Maganda, the sun talaga, no? Blessings. Si Haring Araw. Pile 1, sa tingin ko dito, na-insecure sila sa itsura mo, sa taglay mong karisma sa tao. I feel here sa itsura mo talaga. Mari kasing mas bata itsura mo kaysa sa edad mo. Hindi halata sa'yo yung edad mo, pile 1. Yung radiance mo, yung happiness na naipapakita mo sa iba, kaya mo kasi magpasaya ng tao. Baka talaga palangiti ka lang o masayahin ka lang tao, pile 1. Feel ko din dito, iniisip nila na parang komportable yung buhay mo. Na-insecure sila kasi yun, komportable yung buhay mo, maganda ka, ganda ng damit mo, maganda yung buhok mo. Yung iba sa inyo, maganda talaga manamit. Maganda ang kutis, kahit ano man yung edad mo. Take what resonates na lang po, Next naman, meron ditong 3 of Pentacles. May 3 ditong pusa. 3 din dito sa taas. Wait lang. Parang may napipick up din ako dito sa the sun natin. Bago tayo sa 3 of Pentacles, Feel ko dito, may napipick up ako na parang leadership position. Siguro leader ka, isang boss, maring ganon. Or maring may business ka, o kaya naman ay mukha kang boss, o may skills ka na parang ganon, para maging ganon, pile 1. Parang kaya mo yung gawain ng isang tao na nasa mataas na posisyon, kahit nasa mababang posisyon ka, halimbawa ganon, sa work mo, may skills kang ganon na kaya mo rin gawin yun, may ability kang ganon, pile 1, mari din kaya mo magpasunod ng tao, kasi charismatic to itong sun card natin. Kung may customers ka naman, maaring marami bumibili sa'yo, kasi katiwa-tiwala ka, pati yung products mo. Kung sa work, yung boss mo, tiwala sa kakayahan mo or sa trabaho mo, kaya nai-insecure yung iba sa'yo. Mari nga yung coworker mo, na-insecure din sa'yo . Okay, dito na tayo sa 3 of Pentacles. Dito naman, na-insecure sila sa'yo kasi yung kakayahan mo na makapagtulungan sa iba. Maring good isa kang good teammate, maaring maayos ka nakatrabaho, maaring magaling ka sa trabaho, lapitan ng tao kung hihingi ng payo o magtatanong about sa products mo. I feel here, yung support talaga insecure sila sa ganon. May mga gustong sumama sa'yo, may mga gustong sumuporta sa'yo, dun sa sinisimulan mo, goals, or kung ito man ay business. Ano man ito, pile 1 na ginagawa mo, sinusuportahan ka ng iba. Yung iba sa inyo dito, sa tingin ko dito yung education or knowledge na meron ka. Magaling ka mag-implement. Naiinggit sila kasi ang dami mong kaalaman. Parang nagtuturo ka dito. Kita mo? Yan. Parang nagtuturo ka. Ang dami mong kaalaman. Nakatapos ka man or hindi. Kaya mo makipagsabayan kasi matyaga ka.
pinag-aaralan mo talaga, pile 1. Feel ko dito parang mentor ka din. Talaga nakikinig sa'yo dito yung mga tao, talagang sumusubaybay sila sa'yo. Kung ano man yung ginagawa mo, nasa'yo yung attention nila. Yan. Okay, last natin dito ay meron tayong strength card. Ito talaga yung nasa bottom of the deck. Kinuha ko lang. Dito sa strength, sinasabi na talaga dito na strong person ka, no? Insecure sila, pile 1. Kasi, dahil dito sa strength na taglay mo, kaya mo magpasunod nung asong kumakahol. Asong kumakahol, oh. Joke lang. Hindi kaya mong pasunurin ito. Yan. Kaya mo magpasunod. Malakas yung loob mo, matapang ka. Feel ko din dito yung health mo. Maring healthy ka, magandang katawan mo, pile 1. Insecure sila sa body structure mo, yung meron kang ganon. Yung iba sa inyo halimbawa, mahilig ka mag-gym. Yung sa katawan na meron ka, dun sila naiinggit. Kung hindi ka naman nag-gym, maaring healthy lang talaga yung lifestyle mo for some of you. Dito din, strong-willed person ka, na-insecure sila kasi maaring tingin nila, hindi nila kaya yung ginagawa mo, o mga struggles, hindi nila kaya yung mga struggles na pinagdaraanan mo, pile 1. Yan. Tingnan pa natin yung bakit sila na-insecure sa'yo. Ito yung mga karagdagan lang, Ay, nandito na agad yung coach. Yan, profession. Kunin na lang natin. Yung coach, ayun nga, maaring magaling ka talaga mag-advise. May mga tagapasunod ka, knowledgeable ka. Kita mo naman dito, may tinuturo. Nagtuturo si madam. Yung profession mo, kinainggitan nila. Maaring magaling ka magluto. Kung ano mang profession ang meron ka, or expert ka sa isang bagay. Maaring ding talented ka, marami kang kayang gawin. Doon sila na-insecure sa'yo. Maaring kasi yung ginagawa mo is hindi talaga kayang gawin ng ibang tao na naiinggit sa'yo. Kung kung pares man kayo ng gawa, mas maganda yung kinalalabasan ng iyo kasi mas maayos kang magtrabaho. Ano pa ang ikinai-insecure nila kay pile 1? Ikaw nang bahalang umalam kung ano may itong profession mo. Okay. Yung iba sa inyo, insecure sila kasi maganda yung sasakyan mo. Siguro, mamahalin yung sasakyan mo. Or nakakabili ka ng mga gusto mo. Yung pangarap mo, nabibili mo. Yung material things, kasi ito abundance din to Kaya maaari talagang yung mga nabibili mong mga bagay, mga gamit. Saan pa naiinggit? French. Okay. Naiinggit sila doon sa mga taong sumusuporta sa'yo. Ito 3 din 3 din. Sumusuporta sa'yo, yung sa connection na meron ka, sinusuportahan ka sa anumang ginagawa mo. Naiinggit sila kasi isa kang tao na talagang nag-work hard ka, hindi kayong sa sa bahay lang or hindi o kaya ay hindi ka tamad. Masipag kang tao. Hindi ka stagnant na tao, hindi ka stagnant sa buhay mo. Halimbawa may mga nangyari man sa'yo, continue ka pa din sa ginagawa mo. Parang wala makakapigil sa'yo. Nainggit sila kasi may freedom ka na gawin yung gusto mo. Maaari kasing sila ito yung nararamdaman nila ng mga taong na-insecure sa'yo. Parang wala silang kalayaan gawin yung gusto nila. Halimbawa,
wala silang kalayaan na parang hindi nila hindi nila kayang bilhin yung mga gusto mo. Yun yung na-pick up ko dito. Wala silang kalayaan. Kaya, yun yung meron ka. Kasi ikaw yung may control sa buhay mo. Pile 1. Minsan yung mga na-insecure sa'yo, nakikita nila siguro talaga sa social media mo, sa mga pinopost mo, yung mga nakikita nilang ganito, no? Yung work mo, alam nila. Pati yung mga nabibili mong bagay, kita nila dun sa buhay mo. O kaya naman, nasasabi ng ibang tao. Nakikwento. Siguro, kilala ka rin sa community mo, maaaring ganun din. Kasi, itong The Sun, ang napipick up ko dito is, maraming taong nakakakilala. Kasi, di ba pag The Sun, hindi maitatago yung radiance mo, yung radiance nito, hindi natatago. Maring kilala ka talaga sa community mo. Yung iba sa inyo, politics. May store ka. May work ka. Or online store. May binebenta ka online. Engineer. Yung iba sa inyo, doctor. Ano pang, kay Parawan? Siguro yung maaaring yung iba sa inyo nakapag-travel, nagta-travel, maaaring sa related sa eroplano, sa barko. Okay, nasakit ng ulo ko. Ano pa ang, inisip ko nga ako'y kukuha pa. Ano pa kaya ang, ba't kaya na-insecure kay pile 1? Okay, ito. Kasi ang tagal na hindi nagamit tong card na to. Bakit na-insecure kay pile 1? Yung ibang tao or yung mga nakapaligid sa kanya. Ano ikinai-insecure nila kay pile 1? Yun nga, tingin ko rin talaga, feel ko dito, insecure sila kasi alam mo yung worth mo. Alam mo yung gusto mo, alam mo yung nararapat para sa'yo. Yan. Inner strength talaga. Parehas sila, lumabas inner strength. Matapang ka, may inner strength ka. Pile 1. Naiinggit sila sa'yo or na-insecure sila sa'yo kasi hindi ka madala nila sa drama. Parang focus ka lang sa sarili mo Saan ka pa nga magpo-focus, 'di ba? Sa home life mo, sa trabaho mo. Hindi ka na makikisali, hindi ka nakikisali sa drama ng iba. Parang wala kang pakialam sa chismis ng iba, ganon. Nakita ko kanina sa time 222. 22-22. Charity. Prayer. Maari sigurong religious person ka, mahilig ka mag-pray, na-insecure sila kasi parang ang buti-buti mong tao. Yun yung tingin nila sa'yo. Kasi maaaring madasalin ka or halimbawa nagpo-post ka siguro ng mga verses, Bible verses. Or mahilig ka lang talagang sumimba. Mahilig ka magbasa ng Bible. Na-insecure, feel ko talaga dito, maaring mapagbigay ka, na-insecure sila kasi ang dami mong maaring ibigay sa iba. Kasi abandon ka na, ang daming blessings. Yun yung tingin nila, ang daming blessings na dumarating sa'yo. Okay, hindi na ako kuha ng card. Ito na lang.
Kuha tayo dito ng initials at saka signs. Pero kung hindi man lumabas yung sa inyo, basta makaresonate kayo, sa inyo itong reading na ito, pile 1. Pile 1. Letter R. Letter A. Anika Ryan. Aries. Fiery din ang Aries, katulad nito, tinan mo. Yung buhok pa lang, nagbabaga na. Z. Papa tayo. F. Florentine. N. Letter N. Ano pa pang para kay pile 1? O yan, lumipad. Letter H. Fire sign. Leo, Aries, Sagittarius. Last na. Letter M. Yan. Pero kung hindi man lumabas, basta nakaka-resonate ka. Sa'yo tong reading na to. Basta kung ano makaresonate sa'yo, yun na lang yung kunin mo, syempre. Kung hindi naman sa'yo resonate, may ibang laman yung readings, para sa iba yun. Okay, thank you, pile 1, sa panonood hanggang huli. Thank you and God bless. Please like and subscribe na lang po kung nagustuhan niyo rin po tong reading. Okay, thank you. Greetings, pile 2. Okay, pile 2 na tayo. Ito po yung napili mong pen. Hindi ko alam kung ito ba color peach or ang kulay ito. Basta ito yung napili mong pen, group 2. Alamin po natin yung dahilan kung ano ba yung nakaka-insecure sa'yo, kung bakit nai-insecure sa'yo yung ibang tao or yung mga tao na nasa paligid mo. Meron tayo ditong tarot. Latag muna natin lahat. Meron tayo ditong Ace of Feathers, Mental Clarity Foundation, 5 of Shells, Hope Readjustment, 6 of Crystals, Gratitude, Synergy, Awakening, Renewal, Enlightenment, 8 of Acorns, Energy Results, 8 of Wands, 10 of Acorns, Responsibility, Dedication, unahin muna natin itong sa Ace of Feathers. Ano to? Ito water sign to eh. Earth sign, tsaka may fire sign. Water, earth, fire. Meron ding air. May air. Parang lahat. Lahat pala na signs nandito. O sige, dito sa Ace of Feathers. Ano to? Goat? Goat ba to? Ram? Ano ba to? Mental Clarity and Foundation. Pile 2, feel ko dito, insecure sila kasi, dahil dito, sa mental clarity, dahil sa matalino ka. Yan, matalino ka, may pundasyon ka. Kung anong pundasyon yon, ikaw na lang umalam kung anong pundasyon meron ka. Maring education. Ganon, kasi, mental clarity marami kang alam. Kung naging student ka, kasama ka, halimbawa ganun, student ka, kasama ka sa Dean's Lister, or napapasama ka dati sa top 10, sa klase, pinakamagaling, masipag ka mag-aral, o sadyang, matalino ka lang talaga. Madali kang makapick up, madali kang makatanda. Yun, iba sa inyo, madali makatanda. O kaya naman, insecure sila kasi may tinapos ka. Yung tinapos mo, yung pinag-aaralan mo, siguro talaga mahirap talaga yung kurso mo. Lahat naman ng kurso mahirap.
O, halimbawa yung mga bigatin, yan, yung mga medicine. Ikaw nang malaman, no? Mari naman dyan sa education, mahirap din yan. Yan, engineering, basta yung may mga, yung sa ganong mga course. Pero kung hindi naman ganon, basta kung anong meron na nakuha mong kurso or trabaho, yun, dun sila na-insecure sa'yo. Kasi maaari talagang, may maganda yung trabaho mo, maganda yung yung pinag-aaralan mo. Maring din yun yung pangarap nila, ng mga nai-insecure sa'yo. Na-insecure sila kasi nire-respeto ka rin ng tao eh. Napipick up ko talaga dito, pile 2, is yung knowledge mo. Matalino ka. Ikaw naman nakakaalam nito. Some of you, kahit na sabihin natin hindi ka nakatapos, madiskarte ka, pile 2. Hindi ka papahuli sa iba na nakatapos, Parang na rin, parang nakatapos ka din kasi marami ka ring alam sa tingin ko dito. Siguro mahilig ka magbasa ng libro, mahilig ka may mga pinag-aaralan ka, ganon. Knowledge. Basta itong kaalaman mo, doon sila na insecure sa'yo. Dito rin, sa card na to, yung way rin nung pakikipag-usap mo, na-insecure sila doon sa way ng pakikipag-communicate mo. Maaring magaling ka sa, halimbawa, sa isang language. Yung language na ilang tao lang yung nakakaalam doon sa lugar mo. Halimbawa, ganon. O kaya naman ay bihasa ka doon sa language na yon. Marami kang language na alam. Marami kang salitang alam. Doon sila na insecure. O kaya naman ay yung pagsasalita mo, pile 2. Way ng pagdi-deliver mo ng thoughts or ng words mo. Yun nga yung pagsasalita mo. Doon sila na insecure. Siguro sa tingin nila talaga, dahil doon sa pagsasalita mong yun, tingin nila knowledgeable person ka, smart. Dito rin, since ito, parang ang napipick up ko dito is truth, honesty, insecure sila sa'yo kasi totoo ka. Totoo kang tao. Kung ano yung ikaw, ipinapakita mo, yun yung totoo mo. May iba kasi na mapagkunwari pero ikaw, pile 2, genuine talaga yung ipinapakita mo. Hindi lang yung sa pagkatao mo, pati halimbawa doon sa mga halimbawa may ino-offer kang products, yun, totoo. Kahit siguro sa love, genuine, true, unconditional love, true yung pagmamahal mo. I-apply nyo na lang po sa situation yun, basta totoo ka dito. Napipick up ko din dito yung sa thought process mo, doon sila na insecure, mahusay kang mag-solve. Okay, halimbawa ay mahusay ka mag-decide, gumawa ng desisyon. Kaya mo rin magtagpi-tagpi ng mga situations or iba't ibang kaalaman. Ikaw nang umalam. I mean, easy lang para ito sa'yo, pile 2. Magaling ka sa mga ideas. Feel ko, dito, creative ka din. Next naman natin po ay, we have here, 5 of Shells, hope, readjustment. Pero kasi nakalagay ito kasi 5 of Cups to yung parang sa ibang card ata ito yung may nasayang, nagsisisi. Pero dito kasi nakalagay hope and readjustment. So, ang tingin ko dito, pile 2, insecure sila kasi may pag-asa ka. Nananatiling may pag-asa ka sa buhay. Yun nga, hindi ka nag-give up. May hope ka sa sarili mo o sa isang situation, hindi mo sinusukuan. Hindi ka madaling sumuko. Kung sa problema, sa tingin ko dito, nakapag-adjust ka, nasusolusyonan mo agad. May mga solusyon ka agad na naiisip. Kaya mong mag-adjust. Alam mo kung paano aayusin o kung ano yung kailangang i-adjust mo
para ma-solve mo yung problema mo o yung tungkol sa situation na yon. Napipick up ko rin dito pile 2. Parang ang dami mong bala, ano? Ang dami mong nakatago sa likod. Ang dami mong nakatago, maring may ipepresent ka na isang bagay sa kanila, pero hindi lang lahat yun na ilalabas mo. May iba pang choices o nakatago sa'yo. Ikaw nang umalam kung ano yung itinatago mo, no? Yung napi-feel ko dito. Ang dami mong kayang gawin. Maring ito, ang dami mong kayang gawin. Hindi lang isa. Maring talented ka rin. Talento yung kinaiinggitan sa'yo ng ibang tao. Kinaiinggitan, na-insecure sila sa talent mo. Or maaari din na i-insecure sila kasi parang may choice ka dito eh. May choice ka. Halimbawa, kung sa relasyon man o sa trabaho, negosyo man ito, may pampalit ka, may bitawan ka man na isa. Feel ko dito, may choice ka talaga. Halimbawa, may i-let go ka man na isa, may ibibigay pa rin sa'yo, may binibigay sa'yo si God na iba. Maring ito ay choice sa relasyon, o kaya naman ay ito yung mga bagong opportunity sa buhay mo. Yung for some of you naman, kung ito'y sa relationship, na insecure sila kasi ang dali mo, parang nainggit sila, ang dali mong mag-move on. Halimbawa, kaka-break mo lang, iiyak ka ng saglit. Mamaya, okay ka na, parang wala lang nangyari. Kasi dito, hope. Masawi ka man sa pag-ibig, masawi ka man ng ilang beses, iwan ka man. Yung iba sa inyo, paulit-ulit na nagmamahal. Siguro marami kang manliligaw. Marami nagkakagusto sa'yo, no? Ikaw nang umalam nun. 6 of Crystals. Talagang partner dito. Partner sila. Kasi sa ibang card, parang may nagbibigayan ata. May isang humihingi. Yun yung parang naalala ko. Pero dito, pantay sila eh. Gratitude, synergy. Feel ko dito, pile 2, is yung na-insecure sila sa'yo ay yung suporta na nare-receive mo. Meron kasing sumusuporta or nagbibigay sa'yo. Merong nasa likuran mo. Nasa tabi mo lang. Maring ito ay kung anumang support ito, halimbawa pera, emotional, ikaw nang umalam. May nag-aabot sa'yo, pile 1, pile 2, ay siguro may message din sa'yo sa pile 1. Pile 1 ako eh. Feel ko dito, someone has your back. Kung may kasintahan ka or asawa mo ito, boyfriend, si girlfriend, friends, family, insecure sila doon, insecure sila sa meron ka na mga taong sumusuporta sa'yo, yung suportado ka. Maaari kasing napaka-supportive sa'yo ng ibang tao o ibang family mo. Nakahanap ka talaga ng mga tao na sinusuportahan ka, yun. Doon sila na insecure. Maaari kasi sa kanila, halimbawa may ambition sila, may pangarap sila, pero hindi nila magawa kasi may mga tao na ayaw yung gawain or ayaw nilang makamit yun. Ayaw silang suportahan. Pero ikaw hindi. May nagbibigay sa'yo. Merong nasa likod mo. May mga taong naniniwala sa'yo. May tiwala sa'yo. For some of you naman, kung hindi naman sa support, insecure sila kasi nagagawa mo yung maging masaya kasi may gratitude dito. Masaya ka kahit simple lang. Simple lang yung pamumuhay mo. Nagagawa mong sumaya sa present mo. Halimbawa ngayon, kung ano man yung meron ka, masaya ka. Lagi kang may gratitude, lagi kang may pagpapasalamat sa itaas.
Basta kung ano yung sapat na sa'yo, kung ano yung meron ka ngayon muna, masaya ka kahit simple lang. Hindi ka yung tao na nag-worry, halimbawa ay hindi mo makuha agad, pero alam mo namang makukuha mo rin yun sa tamang oras. Ine-enjoy mo lang yung present moment. Yun yung napipick up ko dito. Next naman natin is ang ating awakening, renewal, and enlightenment. Siguro enlightened person ka. Renewal. Peacock, parang peacock din ito. Okay, pile 2, insecure sila kasi, kakaiba ka. Kung may competition, ikaw yung lumalabas sa panalo. Hindi ka rin takot sa pagbabago, pile 1. Ang napipika po rin dito, open ka sa mga ideas. Open ka sa pagbabago. Iba sa inyo, insecure sila siguro dahil sa pananamit mo. Siguro bongga kang manamit, maganda yung style mo, maganda yung damit mo. Maaari ding elegante kang tingnan, may elegance sa'yo. Kagalang-galang ka, respetong tingnan. May respect sa'yo ang tao. Laging may nakikitang bago sa'yo yung ibang tao o ibang kakilala mo, pile 2. Lagi kang nag-i-improve dito. Hindi ka nauubusan ng pag-i-improve sa sarili mo, sa buhay mo. Ewan ko ba't napipika po dito royalty o dahil dito sa peacock. Ikaw na humalam. Siguro maaring nasa mataas sa posisyon ka talaga o nasa empress o emperor energy ka. Kayo nang umalam dito, Next mo naman, pile 2 is yung 8 of acorns, energy resulta. Dito pile 2, insecure sila dahil sa nagiging results ng work mo, business, creative endeavors. Yung kinakalabasan kasi ng bagay na, halimbawa, yung pinaghihirapan mo, laging maayos. Basta yung resulta ng mga pinaghihirapan mo or pinagsusumikapan mo. Sa trabaho mo, nagugustuhan ng boss mo yung work mo, natutuwa sila sa'yo, mabilis siguro sa'yo yung pasok ng opportunities, pasok ng pera, or maaaring nakakapunta ka rin sa ibang lugar, na gusto mo, feel ko travel din talaga. Napupuntahan mo yung gusto mo or malapit mo na makamit yung gusto mo, malapit mo nang mapuntahan yung pinapangarap mo puntahan. Some of you, insecure sila kasi mabilis ka mag-isip. Ikaw nang umalam. Next dito, meron tayo ditong 10 of acorns. Responsibility, dedication. Yan, nandiyan na. Responsible kang tao, dedicated ka. Pile 2, dito naman, insecure sila sa hard work mo. Talaga doon sa kasipagan mo, sa haba ng pasensya mo. Dedicated ka talagang tao. Kita nila yung dedication sa'yo, pile 2. Parang nako-compare nila sa sarili nila. Yung sarili nila sa'yo kasi maaring nag-give up na sila sa passion nila noon o sa dreams nila noon. Yun yung napipick up ko dito. Sobrang sipag mo siguro talaga, pile 2. Horses. Okay, ito lang yung napipick up ko dito. Dadagdag pa ba ng para kay pile 2? Ito kaya.
Naisip ko lang kasi may horse din. Ay, may unicorn. Unique si pile 2. Ibang card naman yung gagamitin ko sa'yo. Yung sa pile 1 kasi, ginamit ko yung keepers. Keepers of light ba yun? Sa'yo ito. Bakit nai-insecure kay pile 2 ang ibang tao? Ano ikinai-insecure nila sa ating magagandang pile 2? Mga nagkagwapuhan at nagagandahang pile 2. Insecure. Na-insecure sila kasi, madali ka magdesisyon. Yung sa pagdidesisyon mo, decision making, sa work mo, sa family. Lagi maganda yung, yung resulta, lahat nung napipili mong choices. Ano man yung piliin mo, maganda. Alam mo rin yung gusto mo. Alam mo yung worth mo, alam mo yung gusto mo, alam mo yung pangarap mo, sure ka sa gusto mo. Hindi ka nag-aatubili. Mag-atubili ka man, mag-iisip ka lang. Alam mo na yung sagot. Kasi parang siguro dahil sa talino mo, alam mo na yung magiging result ng dalawang choices sa future. Malakas din siguro talagang intuition mo. Ay. Yan, nainggit sila doon dahil sa mga kasama mo. Kaya mong makisama sa tao. Ito, supportive sa'yo yung mga kapatid mo. Yung mga taong may mga taong nagpapahalaga sa'yo. Pinahahalagahan ka. Supportive sila sa'yo. Nakikita nila yung skills mo, yung talents mo. Ang napipick up kasi talaga dito, supportive sila sa gusto mo. Yung mga nainggit sa'yo, bibihira yung taong sumusuporta sa kanila. Thankful yan. Grateful ka, diba sabi ko sa'yo kanina, lagi ka may gratitude. Thankful ka. Dun, yun, yung nainggit sila na kahit yung iba sa inyo, simple lang. Hindi sasabihin na, halimbawa, wala ka. Kung sa car, mas maganda man yung car nila, ikaw, simple man yung sasakyan mo, masaya ka pa din. Nakikita niya yung saya sa'yo, sa family mo. Siya, yung iba, halimbawa may nainggit sa'yo na mas mayaman. Sila, meron na silang kanila, mas marami yung cars nila, mas magandang tahanan nila, pero parang feel nila hindi sila masaya. Parang ganun. Kaya siguro na-insecure sila sa'yo. Kasi thankful ka sa blessing sa dumarating sa'yo. And dahil doon, mas marami pang dumarating sa'yo na opportunities, blessings. Ang dami binibigay sa'yo ni God. Positive person ka din. Ano pa? Okay, forgive. Na-insecure sila kasi ang napipick up ko dito, bakit ang dali mo magpatawad? Ba't parang hindi ka gaano nagagalit? Siguro yung iba sa inyo, nilet go mo lang yung blame or anger. Kung hindi man sila mag-sorry. Hindi ka nagpo-focus dito sa hurt. Kaya parang focus ka sa mo, sa money, sa bag mo, sa trabaho. Kasi, ang alam mo, wala kang mapapala dito kung nagtatanim ka ng galit. Parang naiinggit sila na, bakit kaya mo agad magpatawad? Bakit parang nakaka-move on ka? Iba kayo sa relationship. Parang tingin nila nakakapag-move on ka agad. Inggit sila kasi, alam mo yung tunay na nararamdaman mo, alam mo yung gusto mo. Hindi ka napapasunod ng ibang tao. May sarili kang desisyon sa buhay mo. Alam mo rin kung ano yung tama at mali.
Okay, kuha tayo dito last na. Para kay pile 2. Grandparent. Special bond sa grandparent. Yung some of you, yung iba sa inyo, naiinggit kasi paborito ni lolo, ni lola. Okay, yung iba lang sa inyo, no? Kung hindi man lolo or lola mo to, merong may favorite sa inyo. Mas pinapaboran ka. Kukuha pa ba? Ako, ng iba pang... Okay, ito. Try ko dito. Bakit naiinggit kay pile, anong kina-insecure nila kay pile 2? Ano po ay kina-insecure nila sa ating mga pile 2 sa mga kapili nito? Ito ay karagdagan lang, kasi baka may hindi ako nabanggit. Bakit po na-insecure sila sa ating pile 2? Bakit kaya? Bakit po na-insecure sila sa ating pile 2? Insecure sila sa, sa miracle na dumadating sa'yo, sa blessings, opportunities. Maraming good news na nababalitaan sila about sa'yo. Halimbawa, napopromote ka, papasok ka ulit. Yung ganon, ang laki na nung kinikita mo, may mga nabibili ka. Parang yung nababalitaan nila sa'yo is puro magagandang balita. Siguro naisip nila, bakit parang puro na lang yung kay pile 2? Puro magaganda na lang yung balita na nababalitaan ko sa kanila. Bakit sila na-insecure? Basta na-insecure sila sa mga nakukuha mong bagay. Na-insecure sila dahil may goal ka. Sa goal mo, alam mo yung purpose mo, alam mo kung saan yung destination mo, alam mo yung pupuntahan mo. Napakataas ng pangarap mo, pile 2. Kung gusto mo ang ibang bansa, gusto mo magtrabaho sa ibang bansa, gusto mo, maring open ka, sinasabi mo na gusto mo magkaroon ka ng ganitong bahay, ganitong sariling sasakyan, business, yun, goal mo, yung sa goal mo, na-insecure sila sa goal mo kasi ang taas-taas, yung iba parang, parang hindi, matarik, yung sa tingin nila hindi nila kaya yon yung ginagawa mo, pero ikaw tiwala ka lang sa sarili mo kasi marami kang skills, alam mong kaya mo. Bakit pa naiinggit sa'yo? Insecure. Ano kina-insecure nila? Gift. Yan, promotion. Yan. Focus natin. Promotion. Siguro promotion. Naiinggit sila sa binibigay sa'yo. Saan pa naiinggit? Yun, sa nireregalo sa'yo. Siguro maraming nagbibigay sa'yo, na gifts, maring ganon. Ikaw nang umalam, pile 2. Maraming nagre-regalo kay pile 2. Naku, ang dami maliligaw ni pile 2, kaya ang dami nagre-regalo, binibigyan ng flowers, gifts. Pero maring yan talaga, promotion. Na-promote ka, kaya kinainggitan ka ng iba. Kasi syempre, promote ka, tataas din yung sweldo mo. Dami mo rin mabibili. Or, graduate, yun din yung ko dito, pipick up ko dito. Kung hindi man promotion, ka-graduate ka, nakatapos ka. Or naging maganda yung resulta nung tinitinda mo, ng business mo. Siguro yung iba hindi naniwala sa'yo. Ano pa bakit insecure sila? Kung hindi mo pa nakakamit yun, alam nila na may kakayahan kang magawa yun or makuha yun. Kaya sila na-insecure. Care. Na-insecure sila dahil nainggit sila sa family mo. Sa family na meron ka. Siguro may loving husband ka, loving wife. Meron na kayong anak. Tingin nila, supportive din yung husband mo. Ayun, magkatabi din, 'Diba? Yun. Yan, dito may support sa ilalim nakalagay support. Yung support.
Inggit sila, na-insecure sila kasi may supportive parents ka. Supportive na spouse, wife. Ikaw nang umalang. Bakit naiinggit kay pile 2 po? Eternal love. Kasi marami nagmamahal sa'yo, pile 2. At saka, ano din, consistent ka rin sa gawain mo. Consistent ka. Hindi ka yung ningas kugon ba yun? Yung sa una lang, yan, kita ko 2828, angel number 2828. Okay? Parang gusto ko dito kumuha. Ano kaya yung kinaingitan nila kay pile 2? Hindi ko to ginawa kay pile 1, pero gagawin ko to kay pile 2. Huwag na lang kayong maingay, ano? Naisipan ko lang to gamitin. Pinupul ako yung attention ko dito. Ano ang kinaingitan nila kay pile 2? Excited ako malaman. Hindi ko alam bakit. Kaya kinaingitan. Matutuwa kung ano kinaingitan, ano. Siyempre, yung kinaingitan ay yung meron ka. Ano kinaingitan kay pile 2? Oh, cruise. Siguro magtatrabaho ko sa cruise. May kakayahan ka na mag-cruise. Ayan, cruise ship. Mag-vacation sa ganyan kung mapera ka na, no. Boss. Kasi isa kang boss or may leadership skills ka. Leadership position. Ikaw na ang umalam. School. Yan, sa education mo. Education na meron ka, sa tinapos mo. Siguro nagtuturo ka rin talaga sa school. Ano pa ang kinaiingitan sa ating ito? Balik-balik. Ano pang kinaingitan sa ating pile 2? Pile 2, pile 2. Financial security, sabi sa UE. Financial security, stable yung financial mo, yung finances mo, secured ka, secured yung family mo. Ay, iba siguro sa inyo may ipon or malaki talaga ang sweldo. May business owner, entrepreneur. Sabi sa'yo, influence, wealthy. Siguro ano talaga, may impluensya kang tao, mayaman ka. Ano pa? Or mukha kang ganyan, ano? Mukha kang ma-influensya. Or kaya mong maka-influensya sa iba. True words. Gamit yung words mo. Maring ganun. Ano pa po? Kunin ko kaya to. Ay, siguro nagtatrabaho ka sa government. Ano? Yan. Insecure sila doon sa mga sinusuot mo. Naku, naka-gold ka yata. Malalaki yata yung alahas mo. Kung hindi man jewelry, yung mga things na nabibili mo. Halimbawa, phones, cabinet, ay, Jora box, charot lang. Pwede, simple lang. May iba kasi na nakabili ka lang ng Jora box. Naingit ng kapitbahay. Uy, pero totoo yun, ha? Alam mo naman yung mga taong insecure, inggit, kahit maliliit na bagay na bilhin mo, napakasimple lang, kahit bumili ka ng payong, naku, iba na iinggit. Basta pag inggit, jewelry, foreigner, o siguro, ay naku, pile 2, meron ka bang afam? Meron ka bang, ang tawag dito, jowang foreigner, naku, naiinggit sila sa'yo. Or maaring foreigner ka, siguro. Or may lahi kang foreigner, kaya maganda yung itsura mo, maganda rin yung katawan mo. Half ka, siguro half-half, ganon. Anak ka ng foreigner, ikaw nakakaalam nito. Yun, may jowang foreigner, yun yung naiinggit sila dun. Kasi, syempre, pag nakapangasawa ka ng foreigner, yun, syempre yung naisip nila, makapunta ka sa ibang bansa, parang gaganda yung buhay mo.
Yun yung naiisip nila. Kaya na-insecure sila sa'yo. Ex. Feel ko dito sa ex, madali kang makamove on. O kaya yung ex mo, foreigner. Ang dami mong ex na foreigner. Or si ex, insecure din sa'yo. Na hindi mo alam. Ewan ko lang kung alam mo. Yan, yung communication, yung pakikipag-usap mo sa tao, na insecure sila. Kasi ang galing mo makipag-usap. Hindi ka mahiyain. Hindi ko katulad ako mahiyain. Nagtatrabaho ka sa company, yun, work mo. Yan, promotion, ingit sila sa promotion mo. Chat. Yan, siguro may nakaka-chat kang foreigner. Chat. Ikaw nang umalam kung ano yung chat na yan, ba't naiinggit sila sa chat? Or maaaring meron kang pinopost, nag-screenshot ka ng chat about dito sa afam mo or sa nakukuha mo. Nagma-my day ka ba ng mga chats? Ikaw na bahalang umalam. Last na. Kukuha pa ba ako? Okay. Wife. Yan. Siguro may wife kang foreigner. Inggit sila, insecure sila kasi may maganda kang wife or mapagmahal kang wife. Pwede hindi lang to wife, pwede ring husband. Or maring wife ka, isa ka ng ina. O yung iba sa inyo, mai-engage na, ikakasal na. Tingin nila ikakasal ka. O sige, next naman po natin ay mga letters and ano to? Signs. Kuha tayo, ano? Letters and signs. Para kay pile 2. Bakit sila na-insecure sa'yo? Ano nagpapa-insecure sa kanila? Anong dahilan? Kita mo ang pati mga alahas, doon sila na-insecure. Mga simpleng bagay lang yan, ha? Oh. Mari din yung iba, cellphone mo. Halimbawa, lagi kang papalit-palit ng gadgets. Ano kayang signs or initials? Ano ha, kung naka-resonate sa'yo itong reading, para sa'yo to, kahit nasabihin na hindi lumabas yung initials or signs mo, parang karagdagan lang po ito. Aquarius, isa kang Sagittarius, isa kang Libra, may letter H ka sa name. Ang Sagittarius, ano mga ano yan? November 22 or 23 ba yan? Hanggang December, kinakaalam yan. Search nyo na lang kung anong signs nyo. Letter V sa name. May letter V ka sa name. Vincent. Honeylyn. Honey. O, maaring honey ang tawag mo sa jowa mo. Ano pa po? Ang signs or initials ng ating magagandang Ivan, Iza. Basta ikaw kung anong name. Pwede dyan nagsisimula or malay mo, hindi mo alam yung middle name. Ay, alam mo na may middle name, no? Or middle name na na-insecure sa'yo. May ganyan palang letters. Isama mo na rin middle name mo. O kaya yung sa iyong nicknames. O sige po. Cancer ka pala. Baka family-oriented ang ating Cancer. Kung family-oriented ka, baka ma-resonate ka rin sa pile 1. Pero tingnan mo din, ano? Letter R. May letter R ka sa name. Last na po sa ating pile 2. Wala na lumabas. Last na. Yan. May letter E ka sa name. B or F. Mari kasing ito ay name mo or yung tao na insecure sa'yo. Ikaw nang bahalang umalaman, no? Okay, thank you. Pile 2, kung nag-resonate ka dito at nagustuhan mo ang ating reading, please like po and subscribe na rin po kayo sa aming channel ni Miss Kitty, ha? Parang may nilipad. May nilipad nga.
subscribe na lang po kayo para at saka i-hit nyo na rin po yung notification bell para yun nga, may dumating sa inyo na videos. Pero kung para sa inyo talaga yan, kahit na i-hit nyo man or hindi, darating sa inyo yan. Okay, thank you so much, Pile 2, and God bless po. Greetings, Pile 3. This is your reading. Ngayon po, alamin natin yung dahilan. Ano ba yung kinai-insecure ng iba sa iyo? Ibang tao, kakilala mo man or hindi? Ang napili mo po ay itong ating green pen ba to? Right? Green ba to? Green? Green. Neon green. Kasi neon yun. Neon. Neon siya. Kita ba? Ba't hindi tumalab? Ba't parang yellow? Pero green po yan. Baka lang sa video. Okay. Sa cards mo, pile 3, meron kang 7 of cups. Choices. Daming pagpilian. Wow, may alahas din. Siguro makaka-resonate ka sa pile 2. Baka lang, the world. Wow, may ka-partner. Kadalasan kasi wala ka-partner sa the world, di ba? The Fool. Hindi ka naman maloko. Pero pakiramdam ko talaga dito, risk-taker ka. Queen of Coins. Wow, ang ganda ng cards mo ha, pile 3. Ano ba sabi ko kanina, pile 3? Pile 3 to ha. Limot ako eh. Queen of Coins. Ba't may ahas? Siguro may ahas sa paligid mo. Ikaw na umalam. Emperor. Gaganda ng cards mo, Emperor. Oh, powerful si pile 3. Leader. Lalaki ka, Emperor energy. Kung hindi man to Emperor, Queen. Queen. But Queen of Cups ang naisip ko. Empress. 8 of Coins. Ba't umiiyak ka? Pile 3. Okay. Pile 3. Ang ating mga friends na pile 3. Okay, ang ating unahin po muna natin ay, parang marami po dito is, 1, 2, 3. Ay, tig-tatlo din pala, no? Maring significance sa inyo, 3, 33, 33, 6. Yung isang din, di ko sure kung pile 1 ba yun. Pares din sila, tatlo yung major arcana, tapos tatlo din yung minor nila. Same rin sa'yo. Sabi ko lang, 7 of Cups. Dito, pile 3. Ang dami mong choices. Puro lampara. Lamp. Yan, tapos may alahas pa dito. Parang alahas. Alahas nga, may pearl. Siguro may pearl ka. Pero ang nakikita ko dito, ang napifeel ko dito, pile 3, na-insecure sa yung ibang tao kasi ang dami mong choices. Ang dami mong pagpipilian. Ang dami mong opportunities. Hindi ka nauubusan ng oportunidad. Hindi ka nauubusan ng pera. Mawalan ka man, may mawala man sa'yo. May bago ulit. Halimbawa, may isang nawala. May 6 na bago. Sa relationship man. Dami mo manliligaw, dami mo nililigawan. Hindi, ganito. Basta dito, ang napipika po dito ay choices. Ang dami. Ang daming nag-open na doors sa'yo, mga opportunities. Lalo na sa pananalapi, yung iba sa inyo. Pero since cups ito, emotion, siguro ang dami rin nagmamahal sa'yo. Pine-present na sa'yo yung mga tao. Yung pagpipilian mo. Ikaw na lang ang pipili. Pile 3. Lagi akong pile 2. Ikaw na lang pipili. Dito, ang insecure sila sa choices mo. Kung ano man ito. Pero titingnan natin, ano kayong choices mo. Curious lang ako, gamitin ko kaya ito.
Ano kayang choices ni pile 2? Choice saan ba yun? Choice kaya saan ni pile 2? Ano yung mga choices ni pile 2? Curious lang ako. Siguro may ano ka, ang dami mong pagpipilian. New shoes daw, bagong sapatos. Baka ang dami mong binibiling shoes. Isa yan sa insecure sila. Naiinggit sa'yo yung iba. Kasi paiba-iba ka ng sapatos mo. Phone. Paiba-iba ka ng phone. Yan, gadgets. Phone, gadgets. Kasi mga pinagpipilian mo. Mga blessings. Yan. Blessing sa'yo. Doon sila na insecure. Mga nakukuha mong bagay, mga nakakamit mo. Ikaw na umalaman, no, kung ano nakakamit mo. Kung ano man yun, doon sila naiinggit. Relationship, opportunities. Feel ko din dito, alam mo yung yung gusto mo. Kahit na ang daming i-present sa'yo, pile 3, ang daming ipine-present sa'yo, pero alam mo yung gusto mo. Alam mo yung totoo. Alam mo yung kung ano yung fit sa'yo, yung para sa'yo, yung sapat, magiging sapat para sa'yo. Kahit nasabihin magkakahawig sila, kaya mong malaman kung alin ba yung tunay sa hindi. Yun, doon sila naiinggit. Kasi may kakayahan kang ganun. Siguro kung sa tao, magaling kang kumilatis, magaling kang kumilala sa tao, magaling kang manghula. Joke lang. Siguro tarot reader ka din. Hello po. Okay. Yan, dito ang dami ng ang dami ng coins, ang daming alahas. Puro nakatingala, Ito nakatingala. Okay. Siguro mataas din talaga yung pangarap. Matayog. Ang saranggola ni Pepe. Yeah. Next po natin is the world. The world. Completion cycle. Feel ko dito, na-insecure sila kasi, ang dami mong natatapos. Parang nagle-level up ka, next level, kasi the world, natapos biglang the Fool, may new beginnings na nagaganap sa'yo, kung ano man ito, sa work mo man, sa relationship, halimbawa, yung nililigawan mo, naging kayo, yung next level, na-engage ka or kakasal ka na, o kaya promotion, maaari din ganon, tingin ko rin dito is travel. For some of you, nainggit sila kasi may partner ka na travel, need ng travel, foreigner, or sa ibang bansa, na maaari kang dalhin. Kasi alam ko, the world travel din. The world nga, diba, mundo. Inggit sila or na-insecure sila kasi ang galing mo makatagpo ng ng people, ng tao para sa'yo. Kita mo, sa galing mong mamili, nakapili ka ng bagay sa'yo, bagay talaga kayong dalawa. Napili mo yung right choice. Kaya mong magdesisyon, kaya mong pumili ng tama sa'yo. Travel, yan. Maaring nakarating ka na ng ibang bansa, or maaring may kakayahan ka na makapag-travel or magtrabaho sa ibang bansa. Doon sila na-insecure. Siguro yung mga na-insecure sa is yung hindi pa nakararating. Or kung nakarating man, akala nila hindi mo maaabot ito. May hindi ka matatapos, hindi ka makakagraduate, pero nagawa mo. At, ayun, mangingibang bansa ka na. Kasi to the full din, dito sa the full natin, pile 3. Mabilis ba ako magsalita? Okay, bagalan natin. Baka mabilis. Dito sa ating the full, kita mo, may ang taas ng pinapangarap niya. Nandito lang siya sa water. Pero gusto niya pumunta sa land. Kasi mermaid dito, fish. O yung iba siguro sa inyo, water sign.
yung na-insecure sila kasi risk taker ka. Hindi ka natatakot mag-invest ka man, pumunta ka man sa ibang bansa, kahit nasabihin ng tao na hindi mo kakayanin yun. Kasi syempre, kakaiba yung sa gawain ninyo. Parang, minsan lang magkaroon ng ganun sa inyo, sa lugar nyo, sa pamilya nyo. Yung ganung opportunity, tapos biglang papangarapin mo yun. Ba, pag-aaral, or pangingibang bansa. May iba kasi 'di ba na sasabihin na ay hindi mo 'yan kaya. Ikaw mahirap ka lang. Paano mo maaabot 'yan, 'di ba? Yung iba. Pero na-insecure sila kasi ikaw ang taas-taas ng pangarap mo. Ito fish ang isip ko koi fish. 'Di ba ang koi fish yata is parang ewan ko lang kung tama ha. Ano 'yun? Luck ba 'yun? Sa blessings ba? Baka merong may alam sa inyo kung tama ba yung sinasabi ko. Fish Kasi naalala ko sa Lenormand, yung meaning dun, blessings yung fish. Yan, ang dami ring ibon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Siguro, maaaring important sa yung number na 9. 9 na number, Tsaka ito, the full, kita mo. Umulit. Ito na yung last, ang alam ko yung the world. Tapos biglang the full. Nakatapos ka na agad. Na-insecure sila. Excuse. Nakatapos ka agad. Tapos may bago ka na naman, On to the next ka na naman. Parang, na-insecure sila kasi hindi ka napapagod. May ma-accomplish ka na isa, may bago ka ulit i-accomplish, yung bago ulit, nasisimulan mo. Na, yun nga, siguro maari nga yung may mga tao na hindi naniniwala sa iyo na hindi mo kaya to, pero kinaya mo, pile 3. Kung ano man ito, yan. Alam natin kaya mo, makamit mo sana yun, pile 3, kung ano man yung gusto mo, goal mo sa buhay. Yan, dun sila nai-insecure. Ang taas-taas ng pangarap mo, ang taas ng expectations mo. Ang dami mong gusto, ang dami mong gustong i-accomplish, katulad nito, choices. Ang dami mong gustong tapusin, ang dami mong gustong makuha. Next naman natin is, yung iba sa inyo travel overseas ito. Mari nakapag-travel ka or magta-travel ka. Okay, ito may ahas dito sa likod, Pero hawak, ngayon ko lang napansin. Ba't parang hinihipo niya yung ahas? Yung iba na insecure sa'yo kasi, kasi Queen of Coins to, Pentacles. Maaring nurturing ka, yon family yung inuuna mo. Stable, yan. Maayos yung financial mo, maayos yung buhay mo. Kasi hawak mo si coins, Kahit na sabihing may mga ahas sa paligid mo, kung ano mang ahas ito, mga taong naiinggit sa'yo, kontrolado mo yun. Ikaw yung nangunguna, sila nasa likuran mo lang, kumakahol, ay nagaganon-ganon. Kasi ahas nga, diba? Yan. Ganito ka, tinitingnan ka lang nila, parang hindi sila makalapit or wala silang magawa sa'yo. Feel ko dito, kahit nasabihin na hindi mo sila pinapansin, pag napuno ka, kaya mo silang maapakan. Kasi kita mo, nakakatakot ka dito. Na-insecure sila sa lakas mo, sa inner strength mo, yung kahit anong sabihin nila sa'yo, sa likuran mo. Hindi ka naapektuhan agad. Hindi ka affected. Basta hawak mo itong gusto mo, yung coins mo, wala kang pakialam. So, sinasabi nila, kasi wala ka naman, alam mo naman, wala kang mapapala sa kanila. O kung nagpa-apekto ka man dati, nainis sila kasi hindi ka na ganun. Nagbago ka na. Kasi ayan nga, may the world.
tayo. So, may mga na-complete ka ng cycles. May na-complete ka ng karmas. Ikaw nakakaalam nito. May coins, ang laki ng coin mo ha, pero isa. Ano pa ba? I-pick up ko dito. Yun lang naman eh. Ay, napapatingin ako dito sa ano. Dito sa dibdib ng babae. Siguro insecure sila kasi dahil dun sa chest area mo, hindi ko nababanggitin. Kasi ngayon ko lang napansin na wala pala siyang saplot. Wala pala siyang saplot. Siguro yung sa structure, yung sa body mo rin. Yung iba sa inyo siguro mahilig magbikini, magandang katawan nung kabataan pa, kung maedad ka na ngayon. Pero kung bata-bata ka pa yan, hindi ka nahihiya na ipakita yung iyong kaseksihan. Okay, babae ka man or lalaki. Queen of Coins. Pero more on dito, material things, material abundance mo, doon sila na-insecure. At saka doon sa ability mo, kakayahan mo na makuha mo itong bagay na ito. Pile 3. Kung anumang bagay ito, ikaw po ang may alam. Emperor. Napaka-powerful person. Feel ko din dito, balance ka, fair ka. Pile 3. May masculine energy ka. Kahit na babae ka, kaya mong gawin yung ginagawa ng lalaki. Siguro yung trabaho mo kaparehas ng ginagawa ng lalaki. Maring nasasapawan mo yun kung babae ka, may na-insecure sa'yo na mas mababa sa'yo na lalaki. Kasi ikaw yung boss niya, na babae ka naman. Ikaw nang umalam dito. Ano pa ba? Strong leader, isa kang leader. May paninindigan, yun yung napipick up ko dito. May paninindigan ka, pile 3. Maaring yung na-insecure sa'yo, hindi nila kaya manindigan. Good parent ka, sa tingin ko. Fair, good parent. Kung lalaki ka, alam mo yung responsibilities mo, hindi ka tumatakbo sa responsibilities mo, sa duties mo, babae ka man or lalaki. Talagang committed ka, tao. Tsaka may boss energy ka, pile 3. Sa napipick up ko dito. Para kang hero, hero. Siguro may nailigtas ka, viral. Ikaw nang umalam kung ano man ito, kasi papansin ko lang yung cape. Ay, cape ba? Yung nasa likuran nitong emperor natin. Iba sa inyo, maaring kung lalaki ka, or babae, may edad ka na, pero ang kisig-kisig mo pa rin. Ang ganda pa rin ng katawan mo. Siguro iba sa inyo, police, sundalo, boss energy. Next, ito po kasi bottom of the deck, kinuha ko. Yung 8 of coins. Bakit umiiyak si pile 3? Siguro pile 3, or maring ganun nga. Marami ka rin pinagdaanan bago mo nakuha yung ganito. Yung ganito mo. Yan lahat. Kasi ang gaganda eh. Gaganda ng cards mo. Ang dami mong pinagdaanan. Nagsimula ka sa ganito na parang akala mo hindi magiging fruitful. Kasi kita mo dito. Gawa saan ito? Itong halaman ba to? Baging. May tinik kasi. Nagawa mong pentacles yun. Kumita ka ng pera sa maliit na yun na tingin nila na hindi ka kikita, pero kumita ka, nagsipag ka, nagsikap ka, hindi mo sinukuan yung bagay na yun. Talagang hard worker ka, pile 3. Yun yung nai-insecure sila sa'yo. Alam nila na naghirap ka yung iba sa kanila, pero na-insecure pa rin sila kasi kung siguro naisip nila na kung ginawa nila yun, baka nakamit din nila yung katulad ng iyo ngayon. Yung sa halip na sumuporta na lang sila sa'yo, naiinggit pa. Yan. Pero kung hindi ka naman kilala,
Ang alam nila, nag-work hard ka talaga dito, nagsipag ka, pile 3, sa bagay na ito. Kaya mo to nakuha. Halos lumuha ka na eh. Kasi ang dami mong pinagdaan ng problema, struggles, nadapa ka din. Pero patuloy ka lang doon sa ginagawa mo. Hanggang sa lumipad ka na. Ayan. Sa likod, lumipad ka na. Lumipad ka saan? Ikaw nakakaalam kung saan ka lumipad. Okay, kuha tayo dito ng cards. Kung ano pang kinaiingitan sa ating pile 3. Ewan ko lang kung, yan, 2020, nakakita naman ako. Ilang beses na nakakita ng mga ganun. Angel number 2020, baka significant sa'yo or birthday mo yun. Sa time kasi, kita ko lang. Ano kaya ang, kina-insecurean sa ating naggaganda, nagagwapuhang pile 3. Lahat naman po kayo maganda at gwapo. Tayong lahat sa paningin ng Diyos. Okay. Ano po kaya yung kinaingitan sa ating pile 3? Ano kaya? Curious din ako eh. Kasi magaganda yung cards mo. Tapos may emperor pa oh. Galing. Galing naman pile. Kinikitan sa'yo, yan, lucky person ka. Napakaswerte mong tao. Yung iba sa inyo, nananalo sa loto. Uy, nanalo ka ba sa loto? Kung nanalo ka sa loto, wag mo na i-comment, ha? Secret mo na lang yan. Yan, may fortune. Kasi ayun, jackpot, oh. Check, eh. Ano yan? 10 million? Yan, naswerte mo. Pile 3. Nainggit sila doon sa nakuha mo. Sa fortune mo, sa blessings na binibigay sa'yo, reward man ito, yon jackpot, oh, sa ilalim. Ikaw may alam niyan, pwedeng nanalo ka sa wedding, yan, kahit maliliit, nakapanalo ka sa raffle, bagong cellphone, yan, sa Globe, bagong electric fan, hindi, parang tingin ko kasi talaga dito, lapitin ka ng, luck pile to, pero sa tingin ko, kaya, malapit sa'yo itong mga ganito, kasi yung, paniniwala mo, yung view mo sa buhay, yung hindi ka yung tao na puro negative. Diba sabi nga nila, para yung, alam mo, sinasabi nila, law of attraction. Magaling kang manifestor. Manifestor ba yun? Manifestor. Manifestor. Magaling ka dun. May kakilala kong ganyan eh, magaling talagang pag may sinasalihan siya, nananalo siya. Kasi bukod sa matalino siya, yun, matalino na siya. Yung mga contest, nananalo siya ng gadgets. Yun din eh, may business din, business owner. Yan. Bakit? Ay, ano ang kina-insecure nila kay pile 2? Lucky person. Si pile, ay, bakit pile 2 na naman? Pile 3 pala, sorry po. Justice. Yung iba sa inyo, sa law, maring sa law, kung anumang law, ito, si justice, judge ka, or attorney, yung trabaho mo, equal ka, logic din pala to, oh. Yung kaalaman mo, matalino ka, ayun nga, magaling kang mamili sa totoo dito. Pakagaling. Fair ka sa mga dealings mo. Yung na-insecure sila kasi sila hindi nila magawa yun. Maging fair sa ibang tao. Fair kahit na hindi nakikita yung ginagawa. Ikaw, hindi nakikita man or hindi yung ginagawa mo, totoo ka pa din. Saka feel ko dito yung logic, yung kaalaman mo, knowledge mo sa isang bagay. Pride. Pero hindi ko naman sasabihin na ma-pride kang tao. Nainggit sila kasi may mga ipinagmamalaki ka. May kaya kang ipagmalaki.
Alam mo yung worth mo as a person. Alam mong hari ka, king. Alam mong isa kang queen, ay king. Ayan, king ano. To queen din to eh. Isa kang king or queen. Alam mo yung deserve mo. Deserve mo isang bagay. Pag hindi mo gusto ang isang bagay, aalis ka doon. Kasi, marami ka namang options. Halimbawa sa tao, sa relationship, toxic yung isang person. Hindi kayo magkasundo. Since ang dami mong options. O kaya ay hindi, may paniniwala ka na ang dami naman diyan. May makikilala ka pa. Ayan, hindi ka natatakot. Alam mo yung self-worth mo, pile 3. O yung iba sa inyo, maaaring nag-o-office, boss sa office. Alam mo yung self-worth mo, yung iba sa inyo, hindi ka, dahil sa alam mo yung worth mo, hindi ka pumapasok sa mga third-party situations. Yun yung na-insecure sila. Halimbawa, meron kang ex-partner. Kasi yung iba, di ba, nag-TTS pa. Ikaw, so next ka na, next chapter na, next person na. Kasi alam mo yung worth mo. Kung ganun ka man dati, na syempre, hindi naman natin masasabi na lahat ng tao is hindi dumaan sa ganun, diba? Ganun pangyayari. Yung iba, naging martyr. Ngayon, na insecure sila kasi kinaya mo lampasan yun. Kinaya mong makapag-move on. Tsaka ang dami mong maipagmamalaki. Hindi man material things. Sa sarili mo din. Yan, pagmamahal ng family mo. Parang, na yun eh, abundance na sa'yo. Yung mga taong nagpapahalaga sa'yo, blessing na yun para sa'yo. Yaman, isang yaman na. Eternal love. Yan, consistent ka. Insecure sila sa partner na meron ka. At saka yung consistency mo sa isang bagay. Ewan ko lang kung lumabas ito sa pile 2. Pile 1? Limot ko na. Malilimutin po kasi ako. Ano pa ba dito? Sa ating pile 3. Siguro yung iba sa inyo, lolo't lola na, or nainggit sila dun sa, kasi ang galing mo sa relationship, kaya mong matatag yung relasyon nyo nung partner mo, na parang tingin nila, aabot kayo hanggang pagtanda. Yun, inggit sila sa soulmates, sa nakakasama mo, kasi parang tamang-tama para sa'yo yung mga people na sinusurround mo, sa paligid mo, sa sarili mo. Pili yung taong mabubuti. Ano pa po ang kina-insecure nila? Loneliness. Isolation. Ang napipick up ko dito, insecure sila kasi kaya mo mag-isa. Hindi mo kailangan ng approval ng ibang tao. Pero hindi ko naman sinasabing malungkot ka, Pero baka iba sa inyo malungkot ngayon. Kaya siguro, nanood na meeting. Hindi naman, Basta kayo ng bahala, sa loneliness na yan. Na-insecure sila kasi, kaya mong i-isolate yung sarili mo, kaya mo mag-isa, kaya mong, wala kang, tawag yun? Ba't naisip ko doormat ng ibang tao? Hindi ka ganun. Hindi ka doormat ng ibang tao. Kasi alam mo yung worth mo. Lone wolf. Ikaw na umalam kung anong lone wolf na yun. Kaya mong gawin ang isang bagay kahit nag-iisa ka. Hindi mo kailangan ng approval ng ibang tao. Hindi mo kailangang i-please ang ibang tao para sila sumaya. Kasi alam mo yung talagang gusto mo. Kasi king ka nga, king and queen. Pag alam mong ayaw mo na, since kasi matalino ka eh. Alam mo yung magiging result.
So, nakakapag-desisyon ka ng ayos. Alam mo agad, yung parang advance yung isip mo kung anong mangyayari sa future. Yun yung kina-insecure nila kasi maybe sila dali na lang ng dali, basta-basta na lang magdesisyon na hindi iniisip yung mangyayari. Maring ganon. Yung napipick up ko dito sa reading mo. Ano pa ba ang kina-insecure nila kay pile 3? Ano pa po ba? Ano pa po kaya? Ano? Sa ating pile 3. Introvert yan, oh. Private person ka, hindi ka hayagan. Yung iba sa inyo hindi hayagan. Sineseparate mo yung sarili mo. Maaari yung iba sa inyo hindi man mapo sa social media, pero alam nila na may nakakamit ka. Introvert person, kaya mo mag-isa. May mga na-insecure sila kasi may mga bagay sila na hindi malaman sa'yo. Na-insecure sila sa kakayahan mong magtago ng about sa sarili mo. Maring meron ka sigurong stalkers. Yan, tinitingnan ka yung profile mo. Kung meron ka social media, pinapag-aralan ka nila. Yan, napipick up ko dito. 66, 66. Online community. Maring yung iba sa inyo dito, sa online community ka, may Facebook ka, sikat ka sa Facebook, isa ka rin YouTuber, ikaw nakakaalam nito. Yung ginagawa mo, nakikita nila sa online, yung mga ginagawa mo, nagpo-post ka ng videos, napapanood ka ng tao. Kaya mo yung ganung bagay. Tapos napapanood ka pa ng tao. Pile 3. Yun, bottom of the deck natin, blessings. Napaka-blessed mo. Fulfilled ka sa lahat ng bagay. Saving, may naiipon ka. May naiipon ka, pile 2. For some of you, Ano pa kaya ang ating dagdagan ko kaya? Dadagdagan ko ba pile? Ba't ako pile 2 ng pile 2? Pile 3? Ano na nangyayari sa akin? Ito kaya? Oracle of Fairies natin. Ba't sila na-insecure sa'yo? Pile 3. Kanina pa ako ganito. Nakakalabo-labo yung aking sinasabi. Pile 2, pile 3. Sa ibang pile, ganun din eh. Maaring may mapupulot kayo sa ibang pile. Kahit konti. Siguro. Pero ikaw bahala kung gusto mong mapanood din yun. Kung naku-curious ka. Ano po kaya yung kina-insecure nila sa ating pile 3? Okay, 3. Pile 3, anong kina-insecure sa'yo? Healing. Isa kang healer. Siguro maaaring yung iba sa inyo sa medicine. Yung work mo. Yung secure sila. Or kaya mo magpagaling yung kakayahan mo magpagaling ng ibang tao. Ikaw nang umalam niyan, yung healing. O kaya insecure sila kasi kaya mo mag-heal sa past mo agad. Hindi ka stagnant sa isang situation, sa pagkakamali. Kaya mo magbago. Sa bagay, ganun nga. Kasi ito, marami kang nako-complete na cycle sa buhay mo. Laging may bago ka uli. Bagong adventure. Ano pa po kaya ang kay pile 3? Siguro may manonood dito na tarot reader din. Gawain ko din yan. Nanonood din ako ng tarot reading ng iba. Subscribe ako. Gamit yung iba kong account. Divination. Yan, maaaring tawag dito. Nainggit sila kasi ang galing mo. Kung tarot reader ka, ang galing mong tarot reader. Ang dami mo subscribers. Siguro kaya dito may online community. Napapanood ka rin. Kung ano man yung ginagawa mo. Diba divination eh.
kaya mong magbigay ng clarity sa isang situation gamit lang yung tarot readings mo. Basahin nyo, no? Hindi ko katulad magulo. Okay. Hello po sa ating fellow tarot reader. Divination. Or maaari din, kung hindi ka tarot reader, malakas yung intuition mo. May ability ka. Siguro, may third eye, yung ganon. Bukas yung third eye mo. Kaya mong humingi ng signs sa universe or kung sino may pinaniwalaan mo sa God. Kaya mo makita yung clarity ng klaro yung sa isang bagay or situation. Katulad dito. Halimbawa, may choices ka. Kaya mong makita. Next ito, wisdom. Talagang matalino ka. May owl ba to? Owl. Yan. May kwago. Tagalog na lang, kwago. Sabi dito, you're wise beyond your years. May wisdom ka. Hindi po wisdom tooth. Hindi po yung third molar. Third molar natin. Yung wisdom mo na taglay, yung kaalaman mo, yung expertise mo, dun sila na i-insecure. Kasi ang galing-galing mo eh. Yung iba siguro sa inyo, baguhan, pero ang galing mo, ang dali mo matuto. Expert ka na. Yan. Ano pa po? Kuha pa tayo, no? Nag-enjoy ako sa reading. Inspiration. Na-insecure kasi you can inspire others. Isa kang inspirasyon para sa iba. O siguro, halimbawa, may YouTube channel ka or nagpapayo ka. May mga napapanood kasi akong ganun sa business. Yung mga experience na ibang tao, yan. Ikaw nakakaalam nun. Sinishare mo siguro experience mo. Nagiging inspiration ka sa ibang tao. Wait lang. Okay, back na po ako. Inspiration. Inspired ka lagi. O siguro dahil dun sa may love life ka, Inspired sa'yo yung mga tao. Tsaka tinan mo, ang ganda-ganda mo. Nag-glow ka. Para kang fairy. Masaya ka sa buhay mo. Simple lang siya o nakayapak pa, pero ang saya-saya niya. Yun yung na-insecure sila sa'yo. Parang free. Ang napipick up ko dito, freedom. Free ka. Pile 3. Free ka sa ginagawa mo. Walang pumipigil sa'yo. Walang nagtatay sa'yo sa isang bagay. Isa kang inspirasyon sa iba. Inspiration ka dahil sa mga dinanas mo, sa mga nakamit mo. Gusto ko yung ganitong energy, na talagang napakaganda, high vibrational. Hindi sumasakit yung ulo ko. Ito. Find balance. Find the balance within your work. Yan, kaya mong magbalanse ng work mo. Ito balance din justice. Kaya mong magbalanse. Kaya mong i-balance yung home life mo, yung work mo, kung ano man ito. Kaya mong mag-balance. Parang katulad kay pile 2. May kakayahan din siya mag-balance. Kasi nasa kanya yung parang may 2 of pentacles doon. Protection. Insecure sila kasi protected ka. Siguro talagang malakas yung pananampalataya mo. Or form of protection, may ginagawa kang ganun, nagki-cleanse ka. Kaya siguro ito healing din nagki-cleanse ka sa sarili mo. Psychic protection, protected ka. Kung may umatake man sa'yo, hindi natutuloy, hindi nangyayari. Kasi protected ka ng angels mo.
kung ano man ito pinaniniwalaan mo. Pero sa tingin ko naman, mabuti naman yung ginagawa mo. Protection. At saka ang napipick up ko dito is kaya mong protektahan yung sarili mo sa mga maling tao. Yun yung kinainggitan nila sa'yo. Kuha pa ba ako? Alas na. Parang ang dami na, no? Alo, 40 minutes na pala to. Pero okay lang ba? Ano pa po? Pile 3. Okay, ito. Last na to. Yan, dalawa. Last na yan. At mag-iis, mamaya, 1 hour na eh. Yan. Kunin natin itong transformation mo. Yan, no? Stargazing. Tinitingala ka ng tao. Pile 1 na naman. Pile 3. Music. Listen carefully. Music. Insecure sila sa talent mo. Mari kasing kaya mong bumuo ng musika. Maganda yung boses mo. May music video ka. Ano pa ba sa music natin? Kaya mong makakuha ng messages gamit ng musika. Magbigay ng message gamit ang musika. Kita ba? Yan. Doon sila na insecure. Kaya mo mag-flute. Tumugtog ng instruments. Okay, kung nakakaalam yan. Manifestation, yan. Kaya mo mag-manifest. Kaya naman pala, yan nga, sabi ko, parang may sinabi ako kanina, di ba, manifester ka. Dahil dito sa luck card natin. Luck card mo pala, pile 3. Kasi ang galing mo mag-manifest, iyaano mo lang yung wand mo. Nakagawa ka ng gold. Gold yung flowers dito. Parang kang fairy. Lucky person. Kaya mo lang talaga mag-manifest. Kasi positive person ka eh. Kaya positibo din yun na ma-manifest mo. Wala kang masyadong negative thoughts, pile 3. Ganon. Yun yung insecurities nila sa'yo. Kasi kaya mong pagandahin ang isang bagay na simple lang. Kumita sa isang bagay na akala nila hindi kakikita. Yan, next is transformation. Siguro yung buhok mo din. Inggit sila sa buhok mo. Baka maganda yung buhok mo. Transformation, kita? Na-insecure sila kasi yung lakas mo, taglay, para mag-transform ka sa panibagong ikaw. Yung changes na nagagawa mo sa sarili mo, physically, kahit man sa mga relationships, or sa, sa buhay mo. Ano man ito, pile 3. Kahit na sabihin na halimbawa, may choice ka na mali. Kung ganun man, magka-choice ka ng mali. Pero after nun, naging maayos na kasi yung sa decision making mo. Pinagigihan mo na. Nag-transform ka. Gumanda ka. Iba siguro sa inyo, nagkaroon ng surgery or may pagbabago sa itsura. May enhancement. Ikaw lang nakakaalam nun. Or maaari magaling ka mag-makeup. Kaya mo pagandahin ng iba or pagandahin ng sarili mo. Gumanda yung buhok mo. Nagpakulot ka or nagpaunat ka ng buhok. Basta ang ko dito is transformation, changes sa buhay mo. May kakayahan ka nun. Hindi ka stuck in the rut ba yun? Naka-stuck sa kung hindi ka stagnant. Yun na lang. Walang makapipigil sa transformation mo, pile 3. Laging may bago sa'yo, laging may bagong balita sa'yo kasi ang dami mong natatapos. Ang daming ganap sa buhay mo. Hindi maboboard sa'yo ang mga taong nanonood sa buhay mo. Yan, katulad nito yung snake sa paligid. Ikaw nakakaalam yan. O sige, hindi na ako kuha, next reading na lang ulit siguro. Kuha naman tayo dito ng para sa initials and yung, signs. Kung hindi paalala ko po, katulad sa
ating pile 1 and pile 2. Kung hindi man po dito lumabas yung initials mo or yung iyong zodiac signs, okay lang yun. Kung naka-resonate ka dito, para sa'yo itong reading na ito, ano? Kasi ito'y karagdagan lang pong message. Okay. Initials and signs ni pile 3, ng ating pile 3. Initials and signs. Initials and signs po ng ating pile 3. Magagandang pile 3. Nagwagwa po ang pile 3. Thank you po pala ha kung umabot po kayo dito sa panonood ng video kahit ang haba. Maraming salamat po. Tsaka sa pagtangkilik sa panonood ng videos natin. Thank you so much pa sa inyo. Okay, pile 3. Isa kang Scorpio, may letter EU sa name. Kita naman letter EU, EU. UE. Siguro nag-aral ka sa UE. C. Isa kang Libra. Kaya pala. Kaya palang galing mo mag-balance. Balance yan, si Libra. Scales. May letter Z ka sa name. Scorpio ka. Kaya pala, transformation, di ba ang ating mga Scorpio? Renewal. Phoenix, mga Phoenix yan eh. Ano pa po? Sa ating pile 3, may letter V ka. Victory, yan. Victorious ka. Lagi. Lagi kang panalo. Pile 3. Ano pa po? Fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius. Ano pa pong kay pile 3 natin? May letter G sa name. May Q. Yan. Water sign. Cancer, Pisces, Scorpio. Walang earth sign, S. May earth sign, Capricorn. Yan, Cancer, Capricorn. May air, parang lahat. Lahat nanditong signs, guys. Capricorn, air, Gemini, ito? Aquarius, and Libra. May C, T, E, U, V, Z, Q, G sa name. Last po. Last. Ano po? Okay, last na yan. Dami na eh. 47 minutes na. X, letter R, and letter L. L po sa name. Okay? Thank you, pile 3, sa panonood ng ating reading hanggang huli kahit napakahaba, kung nagtiis kayo sa kakadada ko dito. At yan na po natatapos ang reading natin sa ating 3 piles. At nawa sana po ay maging divinely guided po tayong lahat sa bawat desisyon na ating gagawin. At kung nag-resonate po sa inyo ito at hindi pa kayo nakakapag-subscribe, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa bago naming videos. Thank you, God bless, bye!